Pag-usapan naman natin yung mga comment diyan. Randomly lang. Yung naaalala ko lang ha, kasi sa dami ng nag-comment, hindi ko lahat maaalala at hindi ko naman lahat kasi binabasa dahil, busy ako at lalo na 'pag negative ayokong magbasa dahil hindi siya nakakabuti. Pero may mga negative comments diyan na medyo sobra na yung galit katulad nung magtirik sila ng kandila, may mga gano'n na comment Aww. guys. Diyan sa mga vlog ko, sabi niya tirikan daw nila ng kandila si Carlos at si Chloe para makaalala. So, sobrang ano 'yun ha, very, ano na 'yun, kumbaga delikado ng comment 'yun dahil nagwi-wish na sila ng masama para dito sa dalawang ito na mga alibugha. Actually, hindi rin tayo nagto-tolerate sa ganyang klaseng comment kasi kung tutuusin, masama din talaga magbato ng mga below the belt na mga comment na or harsh na sobra ng parang nakakaalarma na hindi rin natin 'yan pinapanigan. Pero dahil sa galit ng damdamin nila, dahil sa mga suwail itong dalawa, hindi rin natin sila masisi. Pero ako as much as possible, kung kaya ko pang magtimpi, I will not, write that kind of comment or I will never say in my blog, na mga gano'ng comment na quote, pagtirik ng kandila o mapilayan siya o maaksidente ka sana. May mga gano'n na akong nababasa sa sobrang galit. Not only here ha, not only here in my vlog but in every vlogger na upload ng video about Carlos and Chloe. So, sobra na talaga ang galit. Ewan ko ba kung bakit ba tayo nakiki-react dito or bakit ba tayo nakiki-opinyon. Siguro nga, isa talaga sa sabi nga ni Father King, Dapat mong pagsabihan. Sapagkat kapag hindi mo siya pinagsabihan at siya'y napahamak, may pananagutan ka. Bakit? Kung sakaling sinabihan mo siya, baka nagbagong buhay. obligasyon natin pumuna kasi, nandun kasi sa kasulatan at hindi ito haka-haka lang na gusto lang natin talaga makimarites. Actually, ang ibang vlogger, yes, nagmamarites sila kasi the way they project their vlog to their channel, sobra talaga, as in pang-marites talaga. Pero ako, napansin niyo, kung meron ako dito inaano yung meron akong mga sinasabing masama na si Chloe o POK, wala akong mga gano'ng sinasabi. Ako lang yung nagsa-suggest kung pakikinggan, kung papansinin ang aking mga reactions or what is this, advices, kung pakikinggan lang naman. Kasi sa spiritual kailangan din kasi nila ng counseling, 'pag spiritual. Kailangan nila ng someone who will, enlighten their spirit. Kasi I think nagsisimba ba ito si Carlos at saka si Chloe? Parang hindi rin nagsisimba 'to, Makita mo naman, na ang galawan nila puro makamundo, 'di ba? Si Carlos parang keme-keme pa, pero ito si Chloe talagang to the highest level ang kamalditahan. For sure hindi ito kulang talaga sila sa spiritual. Yun yung kailangan nila na, gawin na lumapit sila sa mga pastors or sa mga pari o yung mga pinagkakatiwalaan nila tungkol sa spiritual para ma-renew sila dun sa lumang buhay nila. Kasi tayo kasing tao, merong mga lumang buhay tayo, yung mga nakaraan na kailangan natin i-let go at baguhin natin, mag-renew tayo, kumbaga let's be born again, yun yung tinatawag. Kapag nagre-reborn ka o nagbo-born again ka, hindi ibig sabihin na sasali ka sa religion ng born again, ha. Well, if you want, wala namang masama dahil hindi naman talaga din ang religion ang nakakapagsalba sa atin kundi yung paniniwala at relasyon natin sa Diyos. Yung tinatawag na reborn, yung magbago ka, baguhin mo yung dati mong kasuklam-suklam na ugali. Kasi si Chloe ano siya, palaban.
Puta, irita ako sa inyo eh. Sabihin niya ate, sino ko pero sa nauna. Oh. Ngem. According sa statement ng kanyang nanay, si Chloe ay palaban. Ini-insist niya yung gusto niya kasi parang feeling niya siya lang ang tama, ayaw niya pakinggan yung ano ng nanay niya. Minsan isa din ang dahilan ng pagiging matigas ang ulo ang pagiging broken homes. Kasi pag broken homes ka, wala kang nakagisnang pagmamahal from your father and your mother kasi watak nga kayo. Isa rin yan sa dahilan kung bakit umaastang suwail si Chloe. Pero depende din talaga kasi ako galing din naman ako sa broken homes. Meron din akong stepmom. Hindi ko rin naramdaman yung pagmamahal ng isang magulang. Kaya nga doon kami lumaki sa lola. Pero hindi ko kasi nadala hindi ko kasi, may ano tayo may free will. May free will tayong gawin kung ano yung tama at mali. At yung free will na yan na binigay sa atin ng Diyos, yun yung ina-abused. Yung ina-abused ng ni Chloe at saka ni Carlos. Kasi sobra na yung pagpapahirap nila sa magulang nila. Biro mo ang nanay mo at tatay mo paiyakin mo. Yung kapatid mo nga, inaaway mo lang yung ate mo o mas nakakabata sa'yo. Pag nag-aaway kayo nung kabataan nyo pa, tapos ikaw yung dahilan na kung bakit siya umiyak, di ba? Ang sakit sa puso. Parang feeling mo, yung konsensya ka ng konsensya na bakit umiyak yung kapatid mo nang dahil sa'yo. How much more kung magulang mo na mismo ang pinaiyak mo. Masakit yun. Masakit. Kaya malaki talaga yung nilabag nilang pag-disobey sa kanilang mga magulang o pag-disrespect. Napakalaking kasalanan o napakalaking pananagutan nila sa taas. Kung naniniwala pa sila na merong nagmamasid sa taas, dapat ngayon pa lang ay nagpapakumbaba na sila at pinupuntahan na sana nila yung mga magulang nila kung naniniwala pa sila na merong nakamasid sa taas. Kasi kahit anong nilang dalawa, kahit anong mga travel o anong enjoyment sa buhay na ginagawa nila, hindi kasi yan mabubuo kung hindi mo isasama sa tagumpay mo ang mga magulang mo. Hindi talaga na lahat ng happiness mo ay hindi, parang may missing puzzle pa rin sa buhay mo na I think they feel it na bakit ganon? Someday maybe nag-uusap yan sila, no? Let's say sa condominium kung saan sila nakatira ngayon. Siguro pag sila na lang nag-iisa, nag-uusap din yan sila na bakit ganon? May pera naman ako, nakukuha ko naman ang lahat. Nagpupugay naman sa akin ang mga tao, pero bakit parang may kulang sa puso ko? At yung kulang na yun yung magulang nila kasi hindi sila bumababa doon sa level na pagiging anak. For sure, meron silang ganon na nararamdaman. Makikita mo naman masaya sila sa camera, sabihin na natin, masaya sila sa mga interviews, naka-smile sila sa mga pagkapagharap nila ang mga taga-press. Pero for sure, deep in their heart o behind the camera, meron yan sila mga hurt feelings. At dumarating talaga sa puntong mapag-isa ka na iniisip mo na kulang talaga ang buhay mo. Kung meron pa nito si Carlos at saka si Chloe pero kung hindi na talaga at bato na talaga yung puso nila, hindi na nila ito mararamdaman. Kasi ako umaasa pa rin ako na si Carlos kaya pang baguhin yung kanyang ugali, kaya pang ibalik kung sino si Carlos before. Kasi kung mapapanood nyo lang yung kanyang mga previous interview without Chloe yet in his life, yung first na pinasalamatan niya through video call, his mom. Talagang tumawag siya nung lumaban siya sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Grabe yung kanyang pag nag-uumapaw yung kanyang tuwa.
dahil yung unang tumawag sa kanya video call ay yung mommy niya, si Angelica. And then unang sumalubong sa kanya sa Pilipinas yung buong pamilya, magkakapatid at yung buong pamilya. Makikita mo talaga yung unity nila noon. Hindi katulad ni Chloe na galing na talaga siya sa buwag na pamilya. Galing na talaga siya sa sirang pamilya kasi siya mismo ayaw magpatuwid ng kanyang ugali. Ayon na rin sa statement ng kanyang nanay na ipinalabas sa social media sa pamamagitan ng legal counsel ni Mrs. San Jose, yung mami ni Chloe. Ito ang nakakapanghinayang si Carlos kasi nagpasakop talaga siya ng husto kay Chloe at hindi siya nakinig. Again, for sure, hindi yan sila happy na 100%. Meron yan missing puzzle dyan sa puso nila. Kahit anong gawin nila sa pera nila, bumili man sila dyan ng mararangyang bahay, sasakyan, magbihisan man nila yung kanyang sarili sa garang nagdamit, hindi pa rin yan buo ang kanilang happiness. Hindi mo masasabing happily ever after itong mga to. Ang napakaano pa diyan 'no, nakakatakot dito kasi nagsasama na silang dalawa. Yung tinatawag na karma sa matatanda na minsan kapag itinakwil mo yung magulang mo, doon sa kapag ikaw na ang nagkaanak like si Chloe na ang nagbuntis, yung paghihirap na yon na 'pag hindi ka nag-forgive, minsan may mga tinatawag tayong pamahiin na 'pag hindi ka nag-forgive, 'pag ikaw ang nanganak mahihirapan ka manganak. May mga gano'n pa rin hanggang ngayon na mga belief. For sure hindi naniniwala si Chloe dito dahil laking Australia, eh. Hindi niya alam 'tong mga ganitong klaseng pamahiing Filipino, pero if you believe na there is a karma, na matatakot ka, 'di ba? And another thing is, paano ka kung sakaling kayo na talaga yung for for life. Paano yung kasal niyo? Matitiis niyo ba yung magulang niyo na hindi niyo mai-invite? O magsasama na lang ba kayo habang buhay outside marriage? So, well, buhay niyo 'yun. Hindi ang tao ang may pananagutan sa taas kasi ang nagsasama na hindi humihingi ng basbas sa taas ay kasalanan din. So, meron din tayong nilalabag na kasalanan sa mata ng tao at kasalanan sa mata ng Diyos. At hindi rin nag-iisa si Chloe at saka si Carlos dito. Marami pa rin ang mga nagsasama outside marriage. Pero at least hindi sila lumabag sa magulang o hindi sila nagbigay ng kasakitan sa magulang o yung hindi nila ikinasaklam ang kanilang mga magulang. Kumbaga, magaan-gaan na offense kumbaga. So, ang hirap imaginein ang kanilang buhay na nagsasama sila at magkakaroon ng mga anak. Tapos hindi nila bati yung kanilang parehong magulang kasi si Chloe hindi maganda ang relasyon sa magulang, particularly sa nanay. Si Carlos hindi na rin maganda ang relasyon sa magulang dahil dito kay Chloe. Mahirap ito na sitwasyon. Kaya sana hindi pa huli ang lahat, magpakumbaba sila at lumingon kung saan sila talaga galing. So again, hindi ito natatapos pero hindi tayo nagsasawa na magbigay ng ating mga kuro-kuro para lang makatulong sa hindi man direct sa couple na ito kundi sa mga kapwa natin na may ganito ring pinagdadaanan. Maraming salamat po at tinatangkilik ninyo ang aking mga video kahit hindi naman tayo consistent kasi marami rin akong trabaho na ginagampanan sa buhay. My job is my priority. So thank you very much for always supporting my vlog. Bye for now.